Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit, pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos, sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang malakas at mainit na palakpak ng papuri at pasasalamat. Kasing init ng panahon natin ngayon, pero kaninang umaga, Kaninang umaga, kawawa po ang ating mga kapatid. Ngayon po ay Huwebes. Alam natin na meron tayong I-Thursday, ang feeding program ng simbahan ng Quiapo. Kaninang umaga ho ay maaga nating pinapasok muli ang mga kapatid natin. Inabot tayo ngayong araw ng 329 na mga kapatid nating pinatuloy at pinakain natin. Bumuhos ang ulang kanina, sabay init na naman ang panahon ng ganito. Kaya nyo ang panahon talaga ay pabago-bago, paiba-iba. Kaya hindi tayo dapat magpasira. Kung tag-ulan ngayon, kung tag-init man ngayon, dapat manatili ang kabutihan ng tao. Ganun ang panahon. Parang pangyayari sa buhay natin. Minsan sinasabi mo, napakapangit naman ng buhay na ito. Hindi. Pangit lang ang gising mo talaga.
Mamayang gabi, pag natapos ang maghapon na ito, matutulog ka, bukas, pwedeng hindi yang kagaya ng ngayon. Kaya, huwag tayong magpapadala kagad sa hindi magandang nangyayari sa paligid natin. Huwag tayong magpapasira kagad sa hindi magandang ugali ng mga tao sa paligid natin, sa pagkakamaling nagawa mo ngayon. It is not a bad life. Maybe it is just a bad day. At pagkatapos ng isang bagyo at unos sa buhay natin, kagaya ng pagsikat ng araw, pwedeng maging maayos pa rin. Alam nyo ang topic ng ating katesismo kanina, si Sister Mary Rose ng ating social service ang nagbigay din sa kanila. Yung pong pagmamahal sa kapwa, hindi lamang sa Diyos. Sabi nung isa, totoo lang ho, nakakatuwa sila. Pagdating ng araw na mabigyan kayo ng pagkakataon, kasi kanina may dalawang nag-birthday na sila ang nag-sponsor. Maiyabang ko lamang po ang kinain nila kanina. Sinigang na hipon at kalderetang baka. Pero hindi na namin ulit yung kaldereta. Ang hirap maghugas ng pinggan kapag kalderetang baka ang ulam. Ang tindi ng sebo. Yun ang ulam nila kanina. May dalawang nag-birthday. Marami na po tayong mga kapatid na nag-birthday kasama nila. At nakakatuwa kasi yung isa nating sponsor, hindi lang siya nagbigay. Nag-serve din siya kasama ang pamilya niya. Para yung sinasabi sa Biblia, as for me and my family, my household, we will serve the Lord. Ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. At bago sila kumain, katesismo, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pero hindi mo kailangan maghanap ng kaaway para may mamahalin ka. Pag sinabing mahalin mo ang iyong kaaway, hindi mo kailangan mang-away para maranasan mo itong sinasabi at magawa mo itong kinasabi ni Kristo. Yung mga taong ayaw sa'yo, walang paniniwala sa'yo, galit sa'yo, gumagawa ng mali sa'yo, nag-iisip ng masama sa'yo, patawarin mo. Father, hindi naman humihingi ng tawad, ang yabang-yabang pa nga. Hindi mo trabahong baguhin siya. Trabaho ng Diyos yan. Ang trabaho mo, patawarin siya. Bakit? Ang kapatawaran ay kapangyarihan. Sapagkat kapag nagpatawad ka, hindi mo binibigyan ng karapatan, ng kakayahan ang ibang sirain ka. Pigilan ka. Tapusin ka. To forgive is a power. Ang kapatawaran, ang magpatawad ay kapangyarihan. Sabi ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya nga ano ang sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo? May nagtanong sa kanya, ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid? 7 po ba? Siguro sabi niya, siguro naman marami na yung 7. Hindi lang 2, not 3, not 4, 7. Anong sabi ng Panginoon? No. Hindi lang 7. 70 ulit pa nito ang magpatawad. Hindi lamang sa ganoon ka tuturuan ng Diyos. Huwag mong isiping yun lang ang kaya mo. Bakit sinabi ni Kristo yan? Masyadong mahina at maliit ang tingin mo sa kakayahan mo. Hindi mo lang kayang magpatawad ng 7. Maraming beses kang pwedeng magpatawad. Yun ang kaya mo. Maraming beses kang pwedeng magmahal. Maraming beses kang pwedeng umunawa, tumulong, kumalinga. Maraming beses. Kaya mo yan. Malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Malaki ang paniniwala ng Diyos sa kakayahan mo. Huwag mong paliitin ang mundo mo. Huwag mo silang bibigyan
ng kakayahan na sirain ang kabutihan mo. Magpatawad ka. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, naalala ko ho, ang simbahan ng Quiapo, si Kuya Boy, sa legal office ng simbahan ng Quiapo, meron tayong ginagawang pagmimisa sa Manila City Jail. Sa lalaki, sa babae, naglilingkod din po tayo sa kanila hanggang sa sila ay makalaya. Nung minsan po nagmimisa ako, nung nasa mga lalaki pa ako nagmamas, sabi nung isa, Father, basbasan mo to, lalaya na ito ngayon. Wow, syempre, lalaya, palakpakan kami, ang saya namin, binasbasan. Pagdating ng pangsusunod na buwan, parang pamilyar yung mukhang yun. Nasa loob na naman. Sabi ko, kala ko ba malaya ka na? Kakamot-kamot ng ulo. Sabi nung kasama niya, Staffa, Father. Staffa naman. Hindi ko alam kung nakalaya na siya ulit o nandun pa rin siya. Pero ang alam ko, pinapatawad pa rin siya. Hanggat nabubuhay tayo, naniniwala, nagtitiwala ang Diyos. Hindi mo lang kayang humingi ng patawad. Mas kaya mo ring magpatawad. Amen.